pinipilit pumuti at maging mestisa. Gayong ang ating angking kulay at itsura ang siyang nagpapaangat sa atin. Isa pang patunay riyan ang nanalong Supermodel of the World, si Danica Magpantay, Pilipinang Pilipina. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, at Christy Turlington. Ilan lamang sila sa mga itinuturing na supermodel, mga fashion model na limpak-limpak ang kinikita at kilala sa buong mundo. Cover ng mga sandamakmak na magazine. At nagtatrabaho sa mga kilalang fashion designer at labels. Sa Amerika, isang pa-contest ang taon-taong isinasagawa, ang Ford Supermodel of the World. Ilang beses na rin tayong magmuntik-muntika ng makapwesto. Si Melanie Marquez, first runner-up noong 1986. Makalipas ang 20 taon, 2006, second runner-up si Charo Ronquillo. At noong nakaraang taon lang, first runner-up naman ang 16 anyos na si Charlene Almarvez. Of course, yung itsura nila kakaiba dahil Asiano tayo. And then ang Asiano ngayon meron ng position ngayon sa world market. Okay, kasi ang modeling is about business. Negosyo yan. Since ang China lumalaki na marami ng market sa Asia ngayon. And then ang maganda sa Pilipinas, may mix tayo ng Amerikano, ng Hapon, ng Czech, ng Muslim, name it, we have it. At ngayon, 2011, nito lamang nakaraang Sabado sa New York, nasungkit din ng isang Pilipina sa wakas ang titulo. 5 feet 9 inches. Ang 17 anyos na UP Fine Arts student, Danica Magpantay, ang itinanghal na 2011 Ford Supermodel of the World. Ang kanyang ganda, exotic, hindi mestisa, kundi morena. Medyo malaki ang bibig, prominente ang panga. Hindi rin pansinin ang kanyang dibdib. Pero ang lahat ng mga katangiang ito, ang siya ring nagpaangat kay Danica para manalo. Nakipag-usap ako sa Ford after winning. Sabi ko, ba't niyo siya pinapanalo? Kasi alam mo, nung dinefine namin sa inyo kung ano yung Ford ngayon, siya talaga yung example ng mukhang hinahanap namin. So, only in the Philippines. Tinalbugan ni Danica ang mga modelo mula sa mahigit 40 bansa. Sa kanya napunta ang premyong $250,000 o mahigit 11 million pesos na modeling contract sa Ford Models, isang international modeling agency sa New York. Nitong Huwebes, nagpaunlak si Danica sa New York ng isang interview. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa tinamo niyang swerte. Lalo pat hindi naman daw talaga niya pinangarap na maging supermodel. Nagdasal lang talaga ako na kung gusto ng Diyos na mangyari. Kung kaloob ng Diyos sa akin, nanalo ako. Accidentally siguro. Kasi nangyari lang na si mommy nun, hindi rin naman niya ginusto yung mag-model. Pero naging model siya, naging malaki siya. Nakakatuwang isipin na ang pagrampa ni Danica patungo sa tagumpay nagsimula sa panunood lamang nila ng kanyang kapatid na si Daniel ng isang video. Ang babaeng nasa video, walang iba kundi ang kanilang ina mismo na kinatawan din ng Pilipinas sa Supermodel of the World Contest noong dekada 90. Ang dati ring modelo na si Lala Flores. Tila nananalaytay raw sa kanilang dugo ang pagmomodelo, ayaw raw talaga ni Lala na pumasok sa pagmomodelo ang kanyang anak. Pero dahil ito raw ang ginusto ng kanyang anak, sinusuportahan na niya ito.
Lala, paano napasok sa modeling si Danica? Actually, pinlano niya talaga. Nung pinatunayan niya sa akin kasi Jessica na gusto niya talaga eh. Kasi iba yung meron siyang atom, iba yung gusto mo eh. Pag gusto mo, walang pipigil. So, nung nandun na siya sa New York, ginagauge ko rin siya. I have 2 months to gauge her. Nakita ko, she's all excited. Tinignan ko siya mata sa mata, anak, eto na to, pupunta ka ng New York. My God, Jessica, makikipaglaban ka talaga sa mga manika ng buong mundo. So sabi ko lang, anak, don't expect. Just give your best. Pero nandyan na yan. Panalo na siya. Supermodel of the world. You know, kasi ito yung misconception nila eh. Na, wow, model, you know, they just see the finished product eh. But what they don't see, they have to go to the gym. They have to watch what they eat. They have to sacrifice, you know, like, masasarap na pagkain. You have to dress up well. You have to take care of your skin. It's a job. Just like any other job, modeling is hard work. Anong nanalo siya, hindi ka naglululundag sa tuwa at saya? Nanginig ako. Nanginig yung tuhod ko. When she called me up, Mami, I have a place. Sabi ko, what place? Winner. Hindi nga, baby. Ano nga? Anong place? Winner nga, Mami. Oh my God. At that point, my legs were shaking. And I told the Anika, oh my God, baby, oh my God. Kakaiba na nanalo ang isang Filipina with Danica's looks, color of her skin, na dito, hindi lang siguro si Danica ang nagtagumpay, kundi pati yung angking ganda ng mga Pilipina. Marami tayong kababayan, hindi nila na-appreciate. Tama, agree ako dyan, Jessica. Doon ako happy na in-embrace ni Danica fully yung pagiging Pilipina niya. Kutis, hindi naman kaputian, hindi kaitiman, tama lang. Morena. Yung mata niya, hindi rin naman kalakihan, hindi mistisa, hindi rin naman, you know, maliit. Very Pinay. Yung ilong niya, hindi katangusan, tama lang din. hindi na retoke, no? Wala. At ang batang yun ay walang vanity. Alam mo yun, wala talaga. I mean, she is who she is. And Danica is who she is. Doon ako masayang-masaya, Jessica, na proud siya sa heritage niya. Na Pinay siya. Kaya siya ang winner. Oh, I think so. Nagsimula lang magmodelo si Danica noong Agosto ng nakaraang taon. Kasabay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Daniel. Nung sumali kami, wala lang. Para naisip namin, hindi naman kami mag-expect kasi nga wala kaming experience. So, nung nanalo si Danica, parang wow, nanalo ako. Pagbubuko ni Daniel, bago raw pumasok sa pagmomodel si Danica, napakasimple lang daw nitong pumorma at hindi nagme-makeup. No makeup, tapos maayos naman yung suot niya. Minsan nakalugay, minsan nakatali. In line with your shoulders in line with your hips, and then walking straight line. Chin up. Pero dahil baguhan, matinding paghahanda raw ang ginawa ni Danica para makasabay sa rampa. Una muna siyang sumailalim sa basic modeling course. She's a very fast learner. Alam mo yun, makikita mo yung if you're a teacher din or an instructor, if your student are very curious, keeps on asking you questions, mas the more yung na-share mo sa kanilang knowledge At para makamit naman niya ang perfect body ng isang modelo, nag-workout siya. Ang kailangan mangyari kay Danica is yung kapit. Meaning kapit, yung skin sa muscle, dapat walang gumagalaw. Kasi as long as you're walking sa runway, kailangan makikita doon yung legs mo, makikita yung arms mo, kailangan walang gumagalaw din Ang resulta ng pagpapawis ni Danica, isang perfect designer's body. Ang mga designer artist yan, gusto nila is kapag ilagay nila yung damit doon sa magsusuot, suwak na suwak, and then ang lalabas yung ganda ng damit. Nung sinukatan sila, nandun ako. So what's the measurement? Sabi na, bust is 30, waistline is 22. Gulat ako kasi nasa man siya 23 waistline niya. For me, 22 is good enough. And then ang hips is 33. Ang sabi nila, it's a perfect designer's body. Bilib na bilib nga raw ang photographer na si BJ sa mga galaw at pagpo-post ni Danica sa kauna-unahang pictorial pa lang nito. Yung look niya is very current, super makanto and everything. Pwedeng talaga siya pong fashion. Tapos, magaling talaga siya gumalaw. Tsaka sobrang ganda ng register niya sa picture. At di
Nagbunga naman ang lahat ng kanilang paghihirap. Dahil noong sumali si Danica sa Supermodel Philippines noong Oktubre, siya ang nanalo ng titulo, pati na ng ticket papuntang New York. Samantala, kahit katatapos pa lang ng kompetisyon, sabak na agad sa trabaho si Danica. I've started working ever since I won, and yes, I've done some casting calls already. Hindi ko pa po alam indefinite. Since nga po may contract ako dito, kailangan ko i-fulfill yun. And pwede rin po na magtrabaho ko sa ibang fashion capitals, di ba? So, excited lang po ako na gawin yung magagawa ko dito. Siyempre, kung may opportunity na makabalik ako ng Philippines, why not po, di ba? Pero sa ngayon, focus muna. Pansamantala muna raw siyang titigil sa pag-aaral. Actually, exciting to think na, kasi di ba most people, ang life, ganito, mag-aaral ka, tatapos mo pag-aaral mo, tapos hanap ko ng trabaho. Ako na-cut short siya. Pero gusto ko muna mag-focus sa modeling kasi ang laking opportunity nito and it's once in a lifetime. Learning never stops in your classroom. Matututo ka sa iba't ibang lugar. Pero gusto ngayon mag-focus muna ako sa modeling. Ilang beses na rin namang nakilala ang ating mga modelo sa ibang bayan. Taglay ang gandang Pilipina at kutis Pilipina. Sana lang dumating ang araw, makilala rin tayo, hindi lang bilang bansa ng mga magagandang modelo, kundi bilang isa ring modelong bansa. Susunod, yoga, spa, acupuncture. Mga special treatment na hindi lang for adults, pwede rin sa mga baby.